Pare, sino ba nagbibiro? Halina nga kayo. Oh, saan na naman tayo pupunta? Di sa classroom. Kanina pa tayo late sa klase. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng matatag at tapat na pamamahayag. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, happy New Year! Tayo po ay nasa taong 2026 na at tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na nakarating, nakahakbang, nakaabot sa panibagong taon ng ating buhay. Kagaya po na atin hong iniwalang lesson, atin hong sinasabi, mayroong full circle. Natapos po tayo sa buwan ng December, magsisimula ulit sa buwan ng Enero. Pero bawat ikot, kinakailangan po nating pag-igihin ang ating growth at yun pong ating quality of life para po magkakaroon ng improvement ang takbo ng ating buhay. Sabi nga natin, hindi lang yan basta ikot lang ng ikot yung mga araw, mga linggo, mga buwan, mga taon sa ating buhay. It's very important kung ano rin po yung nagiging development na atin hong nararanasan kalaki po ng mga bagay na yan. So, it's very important na tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag nating maturity and growth. Para po sa taong ito, ang ating unang lesson has something to do with outlook. Tama po yung inyong narinig, outlook. No? Kinakailangan mainam at maayos ang ating pananaw para po sa pasimula ng taon. Sabi nga nila, ito daw naman po ay isang symbolic na transition lang. Bakit ho? Ibig sabihin nyo, naka-invento naman ang kalendaryong ito na ating ginagamit ay tao lang din. It's conventional. Pero it's an opportunity. Bagamat ito ay symbolic, pero it's a very good opportunity to restart or to continue yung mga bagay na mainam sa ating buhay, and then to end yung mga bagay rin na hindi po naging kaaya-aya sa takbo ng ating mga buhay, mga naging resulta ng ating desisyon, and yun po, kung yung condition na atin kung kinalalagyan ay hindi maayos, magkaroon na rin tayo ng way out para po magkaroon tayo ng pag-inam. Pero ano ho bang pananaw ninyo for 2026? No? Ang daming iba't ibang uri ng pananaw. Pinakamaganda yung ating pagtingin sa Biblia. Bakit po? Meron mga nagsasabi medyo bleak yun pong 2026. Lalong-lalo na ho internationally. Dahil po meron na namang mga balita at nagsimula na ng mga panibagong conflicts, mga tinatawag nating mga hindi lang ho economic Meron din hong mga kung tawagin natin ay parang mga digmaan o kaya military conflict na nagaganap po sa iba't ibang rehiyon ng mundo. At meron din po mga iba-ibang unrest. No? Sa atin naman sa Pilipinas, we're praying na magkaroon ng improvement from the political, economic side ng ating kalagayang pangbuhay dahil ito po ay napakahalagang i-address natin. Pero despite of all these troubles na yan naman po ay normal na nangyayari sa isang mundo na broken, ay magkaroon pa rin po tayo ng way to be able to fight off yung negatibong pananaw, yung negatibong damdamin, at magkaroon po tayo ng hopefulness na magiging daan para po tayo naman ay makasulong pa sa kabila ho ng mga challenges natin hong kinakaharap. No? So, yun po is very important. Dalawang realities. No? Yung first reality, yun hong condition ng buhay. Hindi naman natin sinasabing wala hong difficulties at walang pain and struggle. Meron Pero on the other hand, hopeful tayo na sa tulong ng Panginoon, we will also see better days. Mabibigyang gabay din tayo kung ano yung mga desisyon at hakbangin na dapat nating tugunan this year para rin magkaroon ng upgrading. Hindi lang yung buhay natin as an individual, siguro kasama yung ating family life, yung ating church life, and then of course yung ating national condition. Very important na yun din po ay ating, sabi nga, tinutugunan. Because nothing will change pagka hindi tayo nagkaroon ng tinatawag po natin
ating mga drastic siguro na mga pagkilos, mga desisyon in order to alter yung pangit o negative momentum at direction ng ating buhay. So it cannot only be wishful thinking, it has to be concrete, no? So napakahalaga niyan. At yun nga, para po sa mga hindi magagandang habits at mga bagay na nangyaring hindi mainam, we have to realize yung errorful learning. Katutunan na lang natin po yun, and then we leave that behind. And then we look to the future, make use of our present para rin po hindi mawala yung atin hong potential for having an upgrade para naman po sa ating future, yung mga taon at pagkakataong ipinagkakatiwala pa ng Panginoon. Meron hong magandang saying si John Michel. Ang sabi niya, our attitude towards life determines life's attitude towards us. No? So, paano ho ba natin tinitingnan ang buhay? Itong lately, marami akong pinapanood ng mga stories ng mga iba't ibang tao sa kanilang condition pang buhay, mga documentaries of sorts, no? Medyo challenging, pero yung kanilang willful na paggawa ng tamang desisyon, pagbabago ng kanilang mga naging kalagayang pangbuhay. Yung optimism is also very important. Yung hopefulness. And then, syempre, walang tatalo sa gabay ng Diyos. At yun ay nakatulong for many of them to overcome. No? At pero reminder din, no? May mga times ang ganda na pero yung attitude hindi ayos. Kaya minsan, walang sense of joy, walang celebration sa buhay, at wala yung feeling ng excitement. Bakit? Kasi nga yung attitude, it matters, no? Tingnan mo rin kung ano yung mga magagandang bagay that you have, and then be able to be happy and celebrate those things. Kasi minsan baka na-neglect natin maayos na, maganda na, kaya alam baka hindi tayo nagkakaroon ng opportunity to be, sabi nga enjoying these things sa kalooban ng Panginoon. So, our attitude towards life determines life's attitude toward us. Di ba? Kasi nga, pag ganado ka, masigla ka sa buhay, masigasig ka, chances are you will be able to break through. Ngayon nga, napakahalaga sa mga hurdles at mga difficulties ng buhay. And yet, even if you're enjoying or you're already in a condition na kung tutuusin ay maganda na, and yet you don't have the right attitude, baka hindi ka maging masaya, instead you will experience misery. No? So, very important. Ang sabi nga nila, no, ito yung cliche. Ibig sabihin, naging pangkaraniwan ng pagpapakita kung papaano ho na sinusukat yung attitude ng tao. So, kung may baso ka daw, kalahati lang yung laman. Yung pessimist, ang kanyang sinasabi, ba't kalahati lang yung laman? Nakikita niya yung negatibo. Yung optimist, ang kanyang nakakita ay yung maganda. Buti may kalahati ng laman. So, both are outlooks. Pero yung attitude, nagde-determine paano mo na-appreciate o hindi yung meron. No? Kasi dalawa naman ang talagang pagtingin yun. Yung isa, bakit kalahati lang? Yung kakulangan ng kanyang emphasis. Yung isa, salamat may kalahati. Yung naging kapunuan at karagdagan, yun naman ang kanyang emphasis. So, ang tanong, ano bang focus or emphasis ng iyong buhay? I like Psalm 118 verse 24. No? Usually ito binabasa sa mga call to worship sa atin hong mga Sunday services. Pero hindi lang siya limited doon. I think pag binasa mo yung Psalm 118, ito po ay isang authored na song. Yung mga psalms, mga kanta, ang karamihan dyan. At ito ho ay nagpapahiwatig na yung tao ay dumadaan sa mga hamon ng buhay and yet made a choice na kailangan i-celebrate ko pa rin kung ano yung mga pinagkaloob at mga magandang pinararanas ng Diyos. No? So sabi niya, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So hindi naman ibig sabihin na wala akong hamong pinagdadaanan itong mga taong ito. Dahil karamihan ng mga salmong ito ay mga salmong kinompose sa kalagitnaan ng mga realidad na karanasan sa buhay, lalong-lalo na yung trials, no? Ay may celebration din, pero yung mga salmo na ito ay pagpapakita ng kanilang appreciation at ng kanilang sabi nga, celebration sa magandang nangyayari na, no? Kasi yung pinanggagalingan ay mapanghamon at medyo mahirap. Pero ngayon, ang kanyang choice na desisyon ginagawa is to celebrate the given day ng Panginoong Diyos. We are still alive. We still have, sabi nga, potentials. We still have opportunities.
why not change yung ating attitude and be thankful? No? So yun po ay napakahalaga in engaging yung mga bagong panahon na ibinibigay ng Diyos. Sabi ho ng isang material, there are 9 daily habits to boost your outlook on life. No, sana ito po ay makatulong sa inyo dahil gusto nga natin, ang word ay technical, ma-reconfigure, hindi, ma-adjust na lang. Yun ho ating internal workings, both our minds and ating hearts, para magkaroon din tayo ng panibagong pagtingin. This time coming from a point of view na mas maayos, mas maganda, para makatulong po, para ma-maximize naman natin ang taong 2026. No? Kasi minsan ang ating pong nagiging tendency is just to survey. No? Tinitingnan natin yung iba, bakit okay sila. But don't just look at yung current condition of being okay. Sabi nga, yung state of life ng tao bago nakarating sa okay, may process na pinagdaanan. And it is very important you also look at the investments na ginawa ng mga tao, ba't sila naging okay today, di ba? Dumaan din yan sa challenges, dumaan din yan sa pain, dumaan din yan sa trials. And then eventually, nakita natin ngayon na meron siyang reaping, no? Yung nag-sow na magandang seeds and now reaping a good harvest, no? Kaya nga yung tinatawag na iceberg principle, naalala niyo po yun? Yung ating pag-aaral some months ago, noong 2025, sabi natin, pag tinitingnan mo yung iceberg, maliit na porsyento lang ang iyan nakikita na nakalutang. Do not be misled, no? You're thinking yun lang yun. Kaya ano naman po kinalaman sa pinag-uusapan nating outlook? It's like this. May mga tao nakikita mo ngayon yung kanyang kasaganahan, yung mainam na meron siya. Pero yung iceberg daw, yung pinakamalaking bahagi ay yung nasa ilalim. At madalas, yung mga nakikita nating sineselebrate ngayon at magaganda ang condition came also from sacrifices, disciplines, hardships, perseverance, mga patience, mga in-apply na mga combination of approaches. No? At yung faith, mahalagang mahalaga para ho dumating din yung panahon naman ng pagkaabot doon sa rurok ng tagumpay o yung pagkaranas naman ng pag-ani ng mga pinagsumikapan sa buhay. So, ano yung mga pwede natin gawin? Ito po ay mga spiritual and practical. At tingnan po natin yung siyam. Tayo po ngayon ay titingin muna sa unang mga principles o yung mga habits para ma-boost yung ating outlook on life. The first one, ito ay napaka-practical pero hindi natin nagawa nito nakaraang mga araw. Start with a good night's sleep. I-disiplina na ho natin ang ating mga sarili na yun hong pamamahinga ay atin hong gagawin. Alagaan din ang katawan. Very important. Yung meron tayong enough rest. Bakit? Marami ho tayong ine-engage ng mga circumstances sa buhay. Pag yung ating katawan, which is the very instrument na ginagamit natin for working, di ba? Ay hindi ho natin ito napapangasiwaan ng tama. Kumain tayo ng tama, mag-ehersisyo, magkaroon ho ng pagtulog, no? Kasi minsan yun po ang challenge ngayon. Kaya ngayon mga experts, manood din po kayo ng mga documentaries or mga articles, magbasa kayo about sleep debt, DEBT. Ano ho ba yun? Yung mga utang na tulog. Kasi nga daw sa dami na ng mga entertainment, gadgets, kaabalahan, responsibilities, ang tao ngayon parang nagiging makina na. Ayaw nang bigyan ng pansin yung pamamahinga. Meron nga kang maririnig eh. Mamamahinga ako pagpatay na. Maaaga ka naman doon sa iyong hantungan kung hindi mo pangangalagaan ang iyong pangangatawan ngayon. Pangalawa, yung normalcy ng iyong galaw. Di ba pagka hindi tayo nakakatulog, yung functions din ng ating senses hindi okay. Minsan, nagkakaroon tayo ng hindi rin magandang damdamin, hindi magandang kaisipan. Yung takbo ng ating katawan hindi rin nagiging maayos. Ang kadahilanan, dahil yun nga, walang pahinga. Pero pansinin ninyo, compare ninyo, pagka kayo naman ay nakapagpapahinga, iba rin, di ba? Pati yung disposisyon natin apektado, no? Nagiging irritable tayo, buringot, pagka tayo po ay pagod na pagod, pag tayo po ay, sabi nga nila, walang pahinga o patang-pata. So it's very important, no? Na meron tayong hindi lang nagre-relax, hindi lang nakahiga at nakaupo. But we can also have yung tinatawag nating yung malalim na pagtulog. Yun ho, kailangan ng recovery ng ating katawan. So ang sabi ho dito, practicing good sleep hygiene causes you to awake with a brighter outlook on the day.
it keeps you healthy and improves your productivity. Di ba? Ayun yung mga cellphone natin eh. Pag nalolobat, talagang hindi tayo mapakali. Kailangan ma-recharge. Di ba? Mahanap tayong power bank, mahanap tayo ng mga charging station, saksakan, para hindi po ito ma-drain. Ganun din ho. Yan na nga ano nga lang yan eh. Inanimate object, di ba? Pero merong limitasyon yung kanyang power capacity. Ang katawan mo ganun din. At nare-recharge ka when you sleep. No? So, very important po yan. So, tatandaan natin ang pangangailangan po sa pagtulog para magkaroon ng tama at magandang outlook. No? So, yan po ang number 1. Number 2, take time for yourself. No? So, last time, pinag-usapan natin ng self-care. I think one of the best goals that meron tayo dapat itong 2026 is that I will also make a decision to take care of my well-being. Ano ho? Ulitin natin, self-care is not selfishness. Hindi ka ho nagiging makasarili. Gusto mo lang alagaan ang sarili mo dahil nga kung may dumidepende sa'yo, whether it is because of the work you're doing, responsibilities you hold, the people who rely on you. Pag hindi ka okay, hindi mo rin ma-engage yung mga bagay na dapat mong tugunan. At kinakailangan magkaroon nga tayo ng tinatawag nating pahinga. So, ang taking time for yourself is also an opportunity para hindi ka rin ma-burn out. No? I think marami sa atin na kung suriin natin ang atin ng past year ay nakaranas ho tayo ng pagkapagod. Marami ho yung parang nasagad na. Pero ayun na, maybe we have to learn yung art of pacing. No? Ano yung pacing? Yung tama bang hakbang at paggamit ng oras at paggawa ng responsibilities. Sometimes kasi ang style is to yun nga, buhos na buhos sa pagkapagod. Pero pwede naman hong i-deal in, sabi nga bite-sized pieces yung dapat gawin. Or yung isa naman, magpapabaya sa unang bahagi, magkakram sa bandang dulo. Ayun, hindi mo napapangasiwaan ng tama. So, tatandaan din, hindi ka superhuman. No? Hindi mo kayang bitbitin ang lahat ng mga dumadating na burden sa iyong buhay. You have to also prioritize. You also have to, sabi nga, look for a way para ma-deal mo lang yung mga pwede mong i-deal at a specific time frame and moment. At yung mga bagay na hindi mo na kakayanin o hindi mo na para sa panahong ito, medyo iset aside mo muna and it becomes a concern for the next few days, di ba? Kasi nga, minsan pinagsasabay-sabay natin sa kagustuhang lahat matugunan. Sa dulo, bagsakan naman. No? So, kailangan alagaan mo ang sarili mo. So, me time is important for your physical health as well as the health of your significant relationships, mental health, and even your self-esteem. If you care for everyone else and fail to care for yourself, you're headed to burnout or for burnout. However you define your me time, it only works when you are intentional and attentive to the idea of taking time for yourself. No? So, kailangan talaga yan. Magkaroon ng panahon para po sa kapakanan ng iyong sarili. No? So, at tandaan natin, pagka tayo po ay hindi ho nasa magandang kondisyon, it affects relationships. Pagka tayo po ay hindi rin nagkakaroon ng pangangalaga sa ating kalagayan, yung isip natin, apektado. Yung ating damdamin, apektado. At maging yung pagtingin sa sarili, naapektuhan din. So, take time for yourself. So, yun po ay napakagandang advice na tatandaan natin. Kalakip din na binabanggit sa banal na kasulatan. Di ba? Yun nga sabi, 6 days the Lord created, di ba? Everything. And then on the 7th, He rested. Ang isa sa mga magagandang patterns na pinakita ng Biblia. Kung Diyos yun, hindi naman kailangan talaga ng pahinga. It's really for our concern. How we should learn from the system. Na ang Panginoon mismo pinakita sa atin the way He did creation. Na kailangan may panahon ng gawa and then may panahon ng pahinga. Just for us to realize, ito yung pattern na kailangan iset sa atin. Now, yung third, you have to stay connected. I think this year, bahagi ng kailangan natin gawin is to focus on the relationships na meron tayo o yung mga hindi natin natutugunan. You need family, friends, yung camaraderie. Hindi ba? Kung ikaw ay nasa isang
context na hindi mo mapili yung tao. Bakit? Pamilya, di mo mapili. Pero dahil kadugo mo, invested sa'yo, invested ka sa kanila, ang sakripisyo natin sa kanila, mas masidhi. Mga kaibigan, usually, you choose them, di ba? At yun nga, may mga dahilan kung bakit mo ginawang kaibigan yan at bakit kanila ginawang kaibigan. So, ayan din. Pero minsan, nandun ka sa context ng work. Hindi mo kamag-anak, hindi mo pinili. Mga difficult people, difficult personalities, and yet you have to bear with them as they have to bear with you. Ano mga adjustments that need to be done in this particular interaction. Yan, mahalaga yan. Kasi kailangan mo rin. May isa nga akong kausap. Sabi niya, kung tutusin, pastor, sa buong buhay natin, mas marami pa ata tayong panahong gugugulin sa mga tao sa eskwelahan o kaya mga tao sa ating mga workplaces kasi mas mahabang oras ang ginugugol natin sa mga lugar na yan. Totoo naman, no? Habang iniisip mo, totoo, no? Mas maraming panahon tayong ginugugol sa school, mga panahong ginugugol natin sa ating workplace. So, yun nga, kung hindi ho magiging maayos o hindi tayo magkakaroon ng tamang coping, ay mahihirapan tayo. And of course, minamanage din natin yung exposure natin. And of course, kinakailangan din natin i-manage yung connectedness. No? Hindi naman pwedeng laging isolated. Kailangan din merong way to engage. No? So being a part of a social network provides a sense of belonging. Now, face-to-face interactions such as volunteering, participating in church or community groups, or getting together with a friend can help reduce feelings of loneliness and isolation. Gusto mo magkaroon ng magandang outlook, relationships, good ones, they help sa iyong mainam na pagtingin sa kalagayan na takbo ng iyong buhay. So, yun nga, no? Mahalaga na ikaw ay humanap din ng community na makakatulong sa iyo. They will support you, they can guide you, correct you, and encourage you. So, kailangan yun. No? Kaya sa church, no? Yung ating mga small groups, yung ating discipleship groups, yung mentoring, yung mga mentors natin, mga mentees natin, yan. Yung interaction na yun, very important. Yung community, yung fellowship, mahalaga yan. At kung tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag nating healthy interaction, we have proper relationships, it will help us. No? So yan yung third. We have to stay connected. No? Kasi minsan may mga nane-neglect tayo na mga relationships, mga bagay na nagiging dahilan kung bakit parang hindi tayo balansyado. O kaya yung outlook natin ay negatibo, baka nanggagaling din yan sa hindi magandang ugnayan. So probably it's time to develop good communication, magkaroon ng way to mature sa ating dealing sa conflict, at maging sa atin hong pagtimpla. Kasi iba-ibang personality types, iba-ibang ng likes and dislikes, no? At yun na nga, kung ano yung mga bagay that agitates you, dapat ma-manage na rin natin. And part din ng maturity, learning how to discern or evaluate yung situation. Ano yung aking haharapin? Ano yung aking ipagsasangtabi na lang muna? At hindi ko kayang harapin as of the moment dahil baka hindi maganda ang aking maging reaction at interaction. Yun, mga ganun. No? Kasama yan sa atin hong pagkakaroon ng way to, sabi nga level up sa engagement natin sa pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao. At marami pang iba. Meron pa po tayong 6 since 9 po yung habits natin nung pinag-uusapan dito patungkol ho sa pagtulong sa pagkakaroon ng tama at maayos na outlook, lalong-lalo na sa panibagong taong pinagkatiwala sa atin ng 2026. Ito na po yung second half ng ating discussion for this weekend. Ang number 4 ay you have to get moving. Ano yun? Kinakailangan daw meron tayong active exercise, no? It can improve yung mood and outlook. Di ba sabi nga ng mga behaviorist, pagka nag-exercise ka, nagre-release ng happy hormones ang iyong katawan, and that helps you, no? At hindi lang yan, you will feel that your body is also being conditioned, no? Kasi pag maganda ang kondisyon ng katawan, maganda rin ang iyong pakiramdam, maganda rin ang iyong pagtingin sa sitwasyon ng buhay. So, kailangan gumalaw-galaw din. Napakahirap na nandito lang tayo. Naalala nyo ng COVID? Di ba tayo po ay
nakulong for quite some time dahil kinakailangan ng isolation, kinakailangan din na tayo po ay ma-quarantine at hindi magkahawahan. Yun po yung threat before eh. And marami mga tao medyo nahirapan kasi nga, bakit nandito lang ako? So now, you have to look for a way na lumabas ka, maglakad-lakad ng kaunti, at syempre, kumilos ka so that you will have physical exercises. No? Yan po ay mahalaga. Kaya nga ang kagandahan ngayon is that you have yung mga lugar and you have people like communities na nagpa-practice ng exercises. You can do it at home, pero ang kailangan is the discipline to do it. So you have to get moving. No? Kasi napapansin nga ho natin yung marami ngayon ay nag-engage na kung hindi sa competitive sport. Napakahalaga din yung may regularity. No? Yung mga nakikita ko dito sa aming location, almost every morning and every evening may mga tao na regularly they go around dito ho sa village. At makikita nyo rin pagka may nakakausap kayo, yung mga nag-exercise, mas iba po yung timpla ng katawan. So you have to get moving. Pang-apat, you have to reframe your day. No? Bakit po? Kasi may mga times, yun nakikita lang natin yung negative. No? Ang typical kasi na nag-stick sa atin ay yung mga hindi magagandang nangyari at yung alaala ng mga taong hindi maganda pagtrato sa atin. We tend to focus on that. But you have to reframe it. Ibig sabihin, tumingin ka naman sa sitwasyong naging maganda. At yun nga, kinakailangan tayo rin ay makaalala dun sa mga tao na maganda yung ginawa sa atin. Because that will help balance things. No? Kasi minsan nga, isang negatibo, kinain na lahat ng experiences na magaganda. Samantalang kung bibilangin pala yung magaganda, ang dami rin. At actually, baka nga yung highlight ng buong araw mo, talagang meron kung tawagin natin, yung mga breakthroughs, merong goodwill na naranasan ka, nagkaroon ng magandang interaction, but sometimes it gets negated by one particular situation. So, paalala po sa atin, we have to focus dun sa mga bagay na makakatulong. Reframe your day. So, ang sabi po dito, at the end of each day, you have to try asking yourself, what was the best part of my day? Now, this forces you to look for the highlights that may otherwise be overlooked. The more we look for positives in our lives, the more we find. Di ba? Minsan natatabunan lang eh. I-sort out natin. Put aside na muna yung mga hindi magaganda. And then, hanapin mo yung naging maganda sa araw mo. At yun naman ang iyong tutukan. Because that's going to help. No? Hindi po ito pagtatakip. It's not to make you fantasize about what good should have been, could have been. Hindi po ito yung mga sana. Ito yung mga aktual na kinakailangan matingnan mo rin sa kabuuan ng iyong araw. Ito yung mga actual. No? So, reframe your day. Number 6, remember that money buys things and not happiness. No? So, ano ba ang ibig sabihin nito? Ito ay pagpapaalala sa atin. Yung pera, nakakabili po ito ng mga gamit, mga kailangan natin, ginugusto natin na material. Pero yung kasiyahan ay isang priceless na item na may mga pagkakataon, it comes to you, hindi mo kinakailangan mag-dish out ng cash. No? So, ang sabi dito, think about your priorities, your values, and how non-material pursuits such as giving a gift instead of receiving one, volunteering, or spending time with a special friend or family member makes you happy. Di ba? So, ano ba ang dapat nating tutukan? Ano yung mga dapat nating tindigan at ipaglaban din ng mga panuntunang pangbuhay ng values. At yun nga, ito mga non-material ito. But it helps you gain self-respect. Di ba? Doon na ipapakita yung maturity mo. Doon mo rin na ipapakita yung tibay ng iyong kalooban. At yun po ay mahalagang elemento na hindi ho natin matatawaran ang halaga para sa atin. Pati nga yung hindi ba yung pagka nakasalamuha mo yung mga tao mahalaga sa'yo. Yung anak ko, ikaw lang
kaninang hating gabi. Balik na ng Japan, doon po siya nag-aaral eh. Pero yung time spent with her, ito po ay mga ilang araw, more than a week, pero nakakapagpataas po ng emotions at nagkakaroon ng tinatawag nating reconnection at nagkakaroon po ng tinatawag nating mga pagpapasaya sa atin hong interaction. So that's how happiness can be had, no? So hindi karamihan, hindi karangyaan, pero tinututukan mo rin yung mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa iyo that are not necessarily in connection with purchase or money. No, yun po ay napakahalaga. Number 7, practice forgiveness. You would like to have a better outlook in life? Tanggalin mo yung mga bagay that encases you sa mga bagay na negatibo. Minsan ang nagiging pasakit sa atin, tayo rin yung nagtatago at nag-aalaga. Yung galit, yung puot, naaalagaan po kasi yan. Kapag tayo po ay dumating na sa panahon na kailangan na magpatawad o kinakailangan mag-let go na ng ating galit, sama ng loob, dapat mangyari yon. Kasi pag hindi, yung outlook mo laging negative. Kung sa isang pagkakataon nga na yung offense na nagawa sa'yo, nakasakit sa'yo at nakaapekto na ng malawakan sa iyong mga araw at mga buwan at taon, patuloy mo pa yung pinapanatili dyan, di lalo po yung magiging problemang idudulot yan sa'yo. Pero yan, may choice ka, no? In forgiveness ay magkakaroon ka ng kalayaan. And at the same time, ay magkakaroon ka rin ng easing out ng iyong damdamin. Easing out ng iyong pong, sabi nga, negative na pagtingin sa buhay. At yung anxiety malalesen. And definitely, your outlook will become better. When we hold on to bitterness and resentments, we are only hurting ourselves. We do not deny that we have been hurt and wronged, but we decide we no longer want to be bound to it. Forgiving frees us, no? Sa pagpapalaya, at yun nga po ang naisin ng Panginoon, ang unang kinakailangan maghilom ay yung taong na-offend. Kasi na-offend ka na nga, ay alam ng Panginoon na nagtatanim tayo at na nagkakaroon ng pilat o ng peklat sa atin, yun pong ginagagawa ang pananakit. Whether that becomes physical, emotional, or mental, di ba? Sa kabuuan na nating experience, it's there. Through forgiveness, pwede magkaroon ng healing. Through forgiveness, pwede magkaroon ng chance of moving on. Through forgiveness, mas kakaroon ng paggaang ang ating kondisyon. And your outlook will be affected in a better way, in a positive way. So you have to practice forgiveness, no? So yun po ay importante. Number 8, you have to give to others. So, ang ating nga hong pinag-aralan last year, kasama doon yung concept ng giving and taking. Kasi nga, ang relationship, it requires give and take. Yung iba akala nila, ang benefit ay nandun lang sa taking. Ang sarap naman talagang tumanggap. Pero may ibang kasiyahan yung giving, no? Yung binigay po natin isang illustration ay yung kwento ko sa inyo tungkol sa isang teacher ng Sunday school na nakasabay ko sa isang church na pagdating niya, hindi siya nakabalik sa church na yun. Yung pag-speak ko naman is an anniversary. So pagpunta ho nung teacher na yun for a very long time, hindi siya nakabalik. Nagkagulo. Tuntua lahat ng tao. Niyakap siya. At yung kwento hindi matapos-tapos ng lunchtime. Ninarrate niya sa akin na siya ay nagturo ng Sunday school for quite some time. At marami doon sa sumalubong sa kanya ng mga youth leaders na. Yung iba ay mga sayang adults. At sila po ay produkto ng kanya ring dedication sa ministry. Sabi niya, Pastor, hindi man ako mayaman, but ito yung aking, sabi nga, ay magandang bunga na sa paglilingkod, binigay ko yung aking sarili. At ito naman yung kanilang appreciation sa akin. Ako naman yung nakita kong pag-inam ng kanilang pananampalataya at takbo ng buhay, dulot ng pundasyon sa pananampalataya, ang ikinagagalak ko. Sabi niya, hindi matatawaran yan. Di ba? So yung taking, okay, merong galak na naidudulot. Yung giving, meron din siyang naidudulot, no? Na kagalakan na hindi kagaya ng kabila. So that's the reason why we're being challenged to experience both the giving and the taking, yung balance nun. Now, studies have shown that when we give, the reward circuit of our brains is activated, leading to happier and more satisfied feelings. No? Nagkaroon ka ng kabuluhan, nagkaroon ka ng pamamaraan tumulong, nagkaroon ka ng pakinabang. Iba pa yun eh, dun sa tumanggap ka lang. Ikaw yung nakinabang. Pero yung, di ba,
napakinabangan ka. Iba yun na merong magkaibang pinanggagalingan at epekto sa atin. So studies have also shown that altruistic behaviors are associated with our ability to experience positive emotions. Altruism, yun bang pag-iisip mo sa kapakanan ng iba? So pagka tayo daw ay tumutulong sa iba, tayo rin ay umiintindi sa iba, yan po ay nagdudulot din ng magandang emosyon sa atin. Lalo na pag nakita mo nagtagumpay, nakita mo naging maganda yung epekto ng iyong ginawa sa iba. Now, in other words, giving is associated with happiness, which increases our overall well-being. So, nagbibigay kagalakan at kasiyahan sa atin yung pagbibigay. Di ba? So, kung ano man yung mga bagay din na iyong itinanim, later on, you will also be reaping it. At wala kang aasahang harvest kung hindi ka rin nagbigay, hindi ka nagtanim. So yan ay mga bagay na atin inhong dapat tutukan if you would like to have a better outlook on life. No? So give to others. Itong taon na ito, maybe you have to think about how to invest yourself sa buhay ng iba. Na paano ka makakatulong through giving advices, guidance, helping. Maraming mga pagkakataon. No? Yan po ay dapat din nating pansinin. And number 9, which is the last sa ating listahan, remember, you don't have to be perfect. Minsan naglalagay tayo ng sobrang taas na standard and expectation sa ating sarili. Gawin natin realistic. Hindi ko sinasabing masama ang mataas na standard. Maganda rin naman yun. It basically challenges you to level up. And yet, make it realistic. Hindi naman tayo pwede maging perfecto dito sa mundo. Meron ngang margin of error di ba? So, tayo rin. We have to accept the possibilities na hindi lahat ng bagay ay makakamit natin, magaganap natin at magagampanan. And yet, kinakailangan natin ibigay yung best natin. Yun yung hinahanap sa atin. So, instead of focusing on failed resolutions, pay attention to that wonderful deeper impulse to change. Give yourself the grace to start fresh each day. No? So, kailangan makita mo rin kung paanong matuto sa mistakes, mag-move on kahit na may kulang, may mga bagay na hindi mo nakamit, pero you have to learn how to live and adjust sa kalagayan ng buhay, and from there, no? Yung outlook mo na iiba. Kasi kapag ka nagmokmok ka na lang, o kaya lagi mo na lang tinututukan yung kawalan at yung kakulangan, ang ending, baka lalo ka ma-discourage. But pursuing things, di ba? Or yung pursuing objectives, yan po ay kailangan din natin. Ibig sabihin, wala pa ngayon, edi tiyagain natin. Yung pangarap hindi pa nangyayari, di tuloy natin yung ating pagtsatsaga at pagsusumikap para rin maabot. May mga bagay na nakamit na natin, di ba? Nagiging masaya tayo. At ang mahalaga is that we become hopeful. No? So, you don't have to be perfect. No? Wala namang ganung buhay. But how you adjust, how you move forward, how you live with life conditions, no? Both looking at the challenges and of course, yung upsides, no? Yung blessings ng buhay. Yun ay napakahalagang skill at disiplina na ma-develop po natin. No? So, yan po yung 9 habits that can help change yung ating outlook sa atin pong buhay. And that's very important in starting out yung atin hong year 2026. Sabi ng Proverbs chapter 17 verse 22, a happy heart is good medicine, and a cheerful mind works healing, but a broken spirit dries up the bones. So ulitin natin kasi ito po yung napakaganda. A happy heart is good medicine, and a cheerful mind works healing, but a broken spirit dries up the bones. No, yan po ang Proverbs chapter 17 verse 22. So let's conclude by looking at yun pong quotation ni Mark Batterson. Sabi niya, the outcome of your life will be determined by your outlook on life. No? Kaya ito po yung ating first lesson. No? Kasi yung outlook, napakahalaga po nito. Ito po yung nagdedirekta o nagkukondisyon sa takbo ng ating buhay. So remember, the outcome of your life will be determined by your outlook on life. So yan po ang ating lesson. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Saturday morning mga kapatid. Konektado,
Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Heso Kristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado.